Uy, Joey. Malayo pa ba tayo? Parang kanina pa ako nagdadrive pero wala pa rin ako nakikitang mga bahay. Mag-iisang oras na natin binabaybay ang daan na to na parang ghost town. Siguro, mga kalahating oras na lang, Chong. Basta, kapag may nakita kang lumang arko, ibig sabihin nun, nasa baryo na tayo ni Lolo Arturo. Ay nako, bakit kasi hindi na lang kayo nakinig sa akin kanina? Ang sabi ko, magstay na lang muna tayo sa isang motel sa bayan. Tignan nyo, inabot tuloy tayo ng dilim sa daan. Itong si Joey ang sisihin mo, Hazel. Siya ang may sabi na malapit na tayo sa baryo ng lolo niya. Ang kasalanan ko lang naman naniwala ako sa kanya. Sorry na, gusto ko na kasing makita talaga si Lolo Arturo eh. Alam niyo naman na matagal ko na siyang hindi nabibisita eh. Saka, maganda nga to adventure. Anong adventure ang sinasabi mo? Yung sakit-sakit na ng likod ko kakadrive. Buti sana kung isa sa inyo ni Hazel ang pwedeng pumalit sa akin. Ay nako, dapat kasi nag-aral kayong magmaneho. Benji, sa ating tatlong magkakaibigan, ikaw lang ang may kakayahan na bumili ng sasakyan, ano? Kaya ikaw lang ang dapat na marunong magmaneho. Pambihira ka naman, oh. Aba, hindi naman dapat ganun. Dapat marunong din kayong dalawa. Gaya nito, long drive pala to. Di sana, pwede niyo akong palitan sa pagmamaneho para makapagpahinga naman ako kahit sandali lang. Ako si Benji, isang 28 years old na marketing manager sa isang malaking kumpanya sa Makati. Nang gabing yon, ay papunta kami ng mga kaibigan kong sina Hazel at Joey sa baryo ng lolo ni Joey. Ako ang driver, habang nasa tabi ko naman si Joey. Si Hazel ay nasa backseat. High school pa lang ako ay magkakaibigan na kaming tatlo. Halos 5 taon din kaming hindi nagkita-kita dahil si Hazel ay lumipat sa Davao habang si Joey naman ay nagtrabaho sa Dubai. Kaya naman, nang umuwi si Joey sa Pilipinas, ay naisipan naming magkaroon ng reunion. Mula Davao ay lumipad si Hazel papunta sa Maynila para magkita-kita kami. Nang nalaman namin ang plano ni Joey na bisitahin ang lolo niya na nakatira sa malayong baryo, ay naisip namin ni Hazel na sumama sa kanya. Na-excite kasi kami nang sabihin ni Joey na merong napakalaking kuweba sa lugar na yon. Nung hindi pa kasi kami magkakahiwalay, ay madalas kaming maghanap ng adventure. Umaakyat kami ng bundok at nag-e-explore sa mga kuweba. Oh, tignan nyo. Ayan na yung lumang arko. Sabi ko naman sa inyo malapit na tayo Hay, sa wakas, makakapagpahinga na rin tayo ng maayos. Siguraduhin mo lang na maganda yung kuwebang pupuntahan natin, Joey Dahil kapag hindi, ay nako, mayayari ka talaga sa akin. Ayokong mauwi sa wala tong pagod ko ngayon Hala, bakit naman may pagbabanta pang kasama? Huwag kang mag-alala, Chong. 100% sure ako na magugustuhan niyo yung kuweba rito. Wala kasing turista na nagpupunta rito kasi nga sobrang layo Kumbaga, wala ring masyadong tao ang pumapasok sa kuwebang yun. Pero hindi kaya magulat ang lolo mo sa pagdating natin, Chong? Hindi mo ba siya sinabihan? Paano ko naman masasabihan si Lolo Arturo na darating tayo? Walang signal sa lugar na to. Saka wala ring cellphone si Lolo, no? Pero huwag kayo mag-alala, mabait naman yun Paniguradong matutuwa yun kasi binisita natin siya. Wala bang kasamang lolo mo sa bahay niya? Wala, mag-isa lang siya ron. Siguro mga 10 taon na. Nang namatay si Lola, ay wala na siyang kasama sa bahay. Grabe, ang lakas naman pala ng lolo mo. Biruin mo, 10 years na siyang walang kasama. Pero bakit hindi niyo man lang siya kunin? Doon niyo siya patirahin sa bahay niyo. Sinabi na namin dati ang kay Lolo Arturo. Ilang beses na siyang kinausap ng tatay ko na doon na lang sa Maynila tumira. Pero wala, ayaw niya Palagi niyang sinasabi na hindi niya iiwan ang baryong to at dito na siya mamamatay. Saka, kilalang albularyo kasi rito si Lolo. Siya ang nag-iisang albularyo rito. Kaya sinasabi niya na kapag umalis siya rito, ay wala nang matatakbuhan ng mga tao kapag meron silang sakit.
Chong, bakit hindi ka sumunod sa yapak ng lolo mo? Dapat nagpaturo ka sa kanya ng panggagamot. Malay mo, marunong din siyang gumawa ng gayuma, o di ba? Eh di sana, nagayuma mo yung mga babaeng niligawan mo dati. Hindi ka sana palaging nababasted. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis sa sinabi mo, Chong eh. Bakit nami-personal ka na, Benji? Gusto mo bang pag-usapan din natin yung ikinasal ka na sana pero ipinagpalit ka ng ex mo sa best friend niya? Hoy, pwede ba, Joey? Huwag mo nga mabanggit-banggit ang babaeng yun. Hehehe, biro lang. O ano ba? Tama na nga kayong dalawa. Mamaya magsuntukan pa kayo eh. Ipapaalala ko lang sa inyo ha, na kaya tayo ng titoy para magbakasyon at maganap ng adventure. Kaya iwasan niyo muna magkapikunan. Nagbibiroan lang naman kami, Joey. Parang hindi mo naman kami kilala. Alam mo naman na banding na namin na mag-asaran. Pero Joey, didiretsuhin ko na lang ba tong daan? Oo, medyo nasa dulo pa ng baryong to ang bahay ni Lolo Arturo eh. Basta, kapag may nakita kang puno ng balete sa magkabila ang daan, ay malapit na tayo. Kaya magdahan-dahan ka na lang sa pagmamaneho mo. Pambihira ka. Parang alam ko naman ang itsura ng puno ng balete. Sabihin mo na lang sa akin kapag malapit na tayo. Bagyang natawa si Joey. Medyo binawasan ko ang bilis ng pagpapatakbo ko ng sasakyan. Napakatahimik sa baryong yon. Lahat ng bahay na nadadaanan namin ay puro kubo. 10:00 pa lang ng gabi. Pero kahit isang tao ay wala kaming nakikita na nasa labas. Lahat ng bahay ay walang nakabukas na ilaw sa loob. Kundi ko alam na may mga taong nakatira sa lugar na yon, ay iisipin ko talaga na isang ghost town ang pinuntahan namin. Maya-maya pa ay kinalabit ako ni Joey sa braso at meron siyang itinuro sa akin. Oh, ayun na yung 2 puno ng balete oh. Ha? Ang creepy naman ng mga punong yan. Sobrang laki. Wala bang nakatirang maligno sa mga yan? Ang sabi ni Lolo ay may nakatirang kapre doon sa isang puno ng balete. Doon naman sa isa ay babaeng nakaputi. Sa madaling salita, white lady. Pero hindi naman yun totoo eh. Alam nyo naman sa mga ganitong liblib na lugar, di ba? Mahilig maniwala ang mga tao sa kababalaghan. Pero, pwede ring totoo yung sinasabi ng lolo mo. Ako, naniniwala ako sa mga elemento at multo. Sus, kakapanood mo yan ng horror movies eh. Hanggang ngayon ba mahilig ka pa rin manood ng ganon? Aba, oo naman. Ang dami kong ang baon ng horror movie sa laptop ko ngayon eh. Nang sabihin kasi sa akin ni Joey na walang kuryente at internet dito, ay naglagay na ako ng mga horror movie sa laptop ko para meron ako mapaglimangan kapag wala tayong ginagawa. Oh, ayun na yung bahay ni Lolo. Sa wakas, nandito na tayo. Inihinto ko na ang sasakyan sa tapat ng isang bahay. Nagawa sa plywood ang dingding at yero naman ang bubong. Kahit papano ay nasilayan ko ang bahay ng lolo ni Joey dahil sa ilaw sa unahan ng aking kotse. Nakatayo ang bahay na yon sa isang malawak na bakuran na may mangilang-ngilang puno sa paligid. Bumaba na kaming 3. Kinuha na namin ang mga gamit namin sa likod ng sasakyan. Habang naglalakad kami palapit sa nakasaradong pinto ng bahay, ay tumaas ang balahibo ko sa aking mga braso. Pakiramdam ko ay may mga matang nakasunod sa amin ng mga oras na yon. Pero hindi ko yon pinansin dahil sa pagod na ako at wala akong ibang gustong gawin kundi ang humiga at matulog. Kumatok si Joey sa pinto at tinawag nito ng paulit-ulit ang pangalan ng lolo niya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang bumungad sa amin. Matangkad siya na may katamtamang pangangatawan. May hawak siyang lampara na may sindi. Sino ba kayo? Kayo ba'y magpapagamot? Abay, pwede bang bukas na lang kayo ng umaga bumalik at ako'y nagpapahinga na?
Sigurado ka ba na bahay ito ng lolo mo, Joey? Bakit hindi ka niya kilala? Lolo Arturo, hindi niyo po ba ako naaalala? Ako po to si Joey, ang pinakagwapo niyong apo. Joey! Ikaw ba yung panganay na anak ni Tomas? Ako nga po, Lolo Arturo. Aba, pasok kayo. May pasensya ka na at hindi kita nakilala. Bata ka pa kasi noon, nung huling beses ka nagpunta rito. Binuksan na ni Lolo Arturo nang malaki ang pinto. Pumasok na kaming tatlo. Nagsindi pa ng 2 lampara si Lolo Arturo upang maging mas maliwanag ang lugar. May tamang laki ang bahay ni Lolo Arturo. Nasabi ko sa aking sarili na albularyo nga talaga ang lolo ni Joey dahil meron doong mga bote na may laman na langis. May mga nakasabit din na pinatuyong halamang gamot. Magkakatabi kaming umupo sa mahabang upuan na gawa sa kawayan habang si Lolo Arturo ay nakatayo sa harapan namin. Pasensya na kayo at walang kuryente rito sa aming lugar. Sino pala yung mga kasama mo, Joey? Mga kaibigan ko po, Lolo Arturo. Ito po si Hazel at siya naman po si Benji. Sorry po hindi kami nakapagsabi na pupunta kami rito. Walang problema yun sa akin. Bakit nyo naman naisipang magpunta rito? Ang totoo po niyan, Lolo Arturo, gusto ko po kasi kitang makita. Hindi ba, ang tagal na po natin hindi nagkikita. Sa kakauwi ko lang po. Galing po kasi ako ng Dubai. Kaya marami po akong dalang pasalubong para sa inyo, Lolo Arturo. Gusto rin po ng mga kaibigan ko na mapuntahan po itong baryo nyo. Abay, ganun ba? Nakakatuwa naman. Teka, kayo ba'y nagugutom? Gusto nyo bang ipagluto ko kayo ng makakain? Nako, huwag na po kayo mag-abala. Kumain na po kami kanina eh. Oo nga, Lolo. Ang gusto na lang po namin gawin ay magpahinga. Alam niyo naman po, napakahaba po ng binahe namin papunta rito. Mabuti na lang at palagi ko nililinis yung kwartong tinutulugan nyo noon kapag nagpupunta kayo rito ng tatay mo. Kung hindi na kayo kakain, ay mas mabuti pang dalin mo na mga kaibigan mo ron, Joey. Sige na, bukas na lang tayo ulit magkwentuhan. Sige po. Hazel, Benji, tara na. Matulog na tayo nang makapagpahinga. Sumunod kami ni Hazel kay Joey sa isang kwarto. Dinala ni Joey ang isang lampara para merong kaming ilaw doon. Ipinatong ni Joey ang lampara sa maliit na lamesa. Meron doon 2 higaan na parehas na pang-isahang tao lang. Kayong dalawa dyan sa papag. Ako naman ay maglalatag na lang dito ng banig. Teka, Chong, sigurado ka bang diyan ka sa sahig maglalatag? Baka sumakit ang likod mo kapag diyan ka natulog. Pwede namang si Hazel sa isang higaan tapos tabi na lang tayo sa isa. Ayos lang ako. Saka, sobrang antok ko. Kahit sa higaan na may libo-libong pako pa, ay magagawa kong makatulog. Ikaw talaga. Ikaw ang bahala. O sige na, Chong, matutulog na ako. Talagang pagod na rin ako eh. Habang naglalatag sa sahig si Joey, ay humiga na ako. Nasa tabi ng bintana ang papag ko. Kahit walang electric fan doon, ay malamig pa rin. Kaya hindi nagtagal, ay nakatulog na ako. Tanghali na nang nagising ako ng sumunod na araw. Ako na lang mag-isa sa kwarto. Paglabas ko ng kwarto, ay nakita ko sina Hazel, Joey, at Lolo Arturo sa labas. Nagpapakain sila ng mga manok. Hinanap ko ang banyo. Nakita ko yun sa may kusina. Sandali lang akong gumamit ng banyo at paglabas ko ay nasa kusina si Joey habang umiinom ng tubig. Gising ka na pala, Chong. Kumain ka na dyan. Ipinagtabi ka namin ng almusal. Ikaw na ang bahalang magtimpla ng kape mo. Thank you, Chong. Napasarap yung tulog ko eh. Napakalamig pala rito, lalo na kapag gabi. Sinabi mo pa.
Medyo mataas kasi ang kinaroroonan ng lugar na to. Kaya hindi nakapagtataka na malamig. Tumango na lang ako at nagtimpla ko ng kape para makapag-almusal. Sa lamesa ay merong pandesal at pritong itlog. Mag-isa akong kumain habang si Benji ay muling lumabas ng bahay. Halos hindi namin nagawang kausapin si Lolo Arturo buong maghapon dahil abala siya sa panggagamot sa mga taong nagpupunta sa kanya. Hindi kami namasyal ng mga kaibigan ko dahil naisip namin na ilaan ang araw na yon sa pagpapahinga. May makikitang duyan at upuan sa harapan ng bahay at yun ang naging tambayan namin. Ako ang nakahiga sa duyan habang sina Hazel at Benji naman ay nakaupo habang kumakain ng mangga na kinuha ko sa puno na nasa likod ng bahay. Alam nyo, pagtanda ko, gusto ko sa ganitong lugar din ako titira eh. O kaya yung malapit sa dagat. Gusto ko kasi na kapag matanda na ako, ay tahimik na ang kapaligiran ko tulad dito. Yung simple lang ang buhay. Eh di sa sementeryo ka tumira, ang paniguradong mas tahimik dun, Chong. Uy, sira ulo naman to, seryoso ako. Puro ka naman biro eh. Bakit? Kaya mo ba na walang internet at kuryente? Oo naman no. Mas okay nga yung ganung buhay eh. Wala nang makakaalam kung ano nangyayari sa akin. Basta ako, hindi ako pwedeng tumira na matagal sa ganitong lugar. Hindi ko kaya ng walang internet. Saka walang bar at club dito. Paano ako mag-i-enjoy, di ba? Paano ko aalawin ang sarili ko? Eh di magpatuka ka ng manok o di kaya naman magtanim ka ng mga gulay. Si Lolo Arturo nga tignan mo, nakatagal dito di ba? Iba naman kasi si Lolo Arturo. Dito na siya isinilang at lumaki hanggang sa tumanda siya. Siyempre, sanay na siya sa buhay na ganito. Hindi kagaya natin, lumaki tayo sa syudad. Sa bagay, may point ka naman sa sinabi mo. Pero ganito ba talaga dito, Joey? Halos wala akong nakikitang tao ah. Kung wala ngang nagpapagamot kay Lolo Arturo, iisipin ko na tayo lang ang taong nandito. Sa pagkakatanda ko, ay hindi naman ganito nung huling pumunta ako rito. Kapag ganitong oras nun, maraming bata ang naglalaro sa labas. Tapos, marami ring mga tao na kung ano-ano ang ginagawa. Kaya nga, parang medyo naninibago rin ako ngayon dito eh. Ay, oo nga pala. Saan pala tayo pupunta bukas? Pupuntahan na ba natin yung kuwebang sinasabi mo, Joey? Pwede naman. Kung kaya na ng lakas nyo. Bakit? Talaga bang napakalaki ng kuweba na yon? Sobrang laki, Chong. Pero sa dulo nun, ay merong napakalinis at malamig na batis. Yun ang target nating puntahan. Pwede na tayong mag-camping dun kahit isang gabi lang. Safe ba ron, Chong? Wala bang mabangis na hayop o kaya makamandag na ahas? Wala. Isinama na ako dati doon ni Lolo at napuntahan ko na rin yung bati sa dulo ng kuweba. Sigurado ko na magugustuhan nyo ron. Maganda talaga. Siguraduhin mo lang ha, dahil ayokong masayang ang napakahabang biyahe natin para makapunta rito. Ikaw talaga, Benji, oh. Wala ka bang tiwala sa akin? Dadaling ko naman ba kayo rito kung hindi kayo magagandaan sa pupuntahan nating kuweba? Basta, magtiwala lang kayo sa akin. Kumuha ako ng isang mangga at sinimulan ko yung kainin. Hindi na ako nagsalita at hinayaan ko ang sarili ko na mag-relax sa duyan. Naisip ko na kailangan kong sulitin ang 1 linggong pananatili namin sa lugar na yon dahil paniguradong pag-alis namin ay kailangan ko na namang harapin ang realidad. Kinagabihan ay nagluto ng tinolang manok si Lolo Arturo para sa aming hapunan. Natuwa ako dahil hindi ko na maalala kung kailan ako huling kumain ng lutong bahay. Sa apartment ko kasi sa Makati ay madalas na nagpapadeliver lamang ako ng pagkain dahil hindi ako marunong magluto. Kung hindi naman ay bumibili na lang ako sa labas. Mag-isa lang kasi akong nakatira doon dahil
nasa probinsya ang pamilya ko. Grabe, ang sarap niyo pala magluto, Lolo Arturo. Ito na po ang pinakamasarap na tinola na natikman ko. Nako, mas masarap magkalderetang kambing si Lolo. Kapag natikman niyo yun, aba, makakalimutan niyo panigurado ang pangalan niyo. Huwag mo na ngang masyadong binubuhat ang bangko ko, Apo. At baka maniwala ang mga kaibigan mo. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Lolo Arturo eh. Pwede niyo po ba kaming lutuan ng kalderetang kambing, Lolo? Hayaan nyo. At bukas ay titingin ako sa talipapa kung may nagtitinda ng karne ng kambing. Ay oo nga pala. Gaano ba kayo katagal dito magbabakasyon? Mga 1 linggo po siguro, Lolo Arturo. Ganong katagal lang po kasi ang leave ko eh. Si Hazel naman po ay babalik na po sa Davao kaya baka kaming dalawa na lang po ni Joey ang madalas na magkikita pagbalik po namin sa Maynila. Pero syempre, bago ako bumalik sa Dubai, ay magre-reunion ulit tayong tatlo. Alam niyo na, baka mamaya niyan eh. Matagalan na naman ako bago bumalik ng Pilipinas. Bakit kasi hindi ka na lang dito sa Pilipinas, Chong eh, hindi ba? May bahay ka nang pinapagawa sa Batangas? Kailangan ko muna mag-ipon, Chong. Saka na ako titigil sa pagtatrabaho kapag alam kong stable na ako at meron na akong sariling negosyo. Sa bagay, malay mo, maituloy na natin yung plano nating business, di ba? Yan, gusto ko yan. Basta usapang pagpapayaman, kasali dapat ako. Natawa kami sa sinabi ni Hazel. Matapos yun, ay tumahimik na kami at itinuon na namin ang aming atensyon sa aming kinakain. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita si Lolo Arturo. Oo nga pala, Joey. Bakit hindi may pasyal dito sina Benji at Hazel? Baka naiinip na sila dahil kanina maghapon silang nandito lang sa bahay. Mamamasyal naman po talaga kami, Lo. Nagpahinga lang po kami ngayong araw. Di, dalhin mo sila doon sa ilog. O kaya umakyat kayo ng bundok. Naku, Lo, iba po ang ipinunta namin dito. Pupunta po kami ron sa kuweba na nasa gubat. Mahilig po kasi kami mag-explore sa mga ganong klaseng lugar. Napansin ko na sandaling natigilan si Lolo Arturo. Naramdaman ko na hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Joey. Nagsali ng tubig sa baso si Lolo Arturo at uminom muna siya bago muling nagsalita. Huwag na kayong magpunta sa kuweba na yon. May iba pang lugar dito na pwede niyong puntahan. Isa pa, wala naman kayong ibang makikita ron, kundi puro mga bato lang. Pero Lo, yun na po kasi ang sinabi ko kina Benji at Hazel na pupuntahan namin. Gusto ko pong makita nila yung bati sa dulo ng kuweba. Ipinagmamalaki ko pa naman yun sa kanila, Lo. Tapos, hindi naman po nila makikita o mapupuntahan. Sundin mo na lang ang sinabi ko sa'yo, Joey. Huwag na kayong pumunta ron. Delikado ron. Makinig ka sa akin, Joey. Para rin ito sa kaligtasan nyo. Pero Lo, alam ko po ang pasikot-sikot doon. Kung iniisip niyo po na baka maligaw kami, ay malabo pong mangyari yun, Lo. Kahit matagal na po kung di nakakapunta ron, natatandaan ko pa rin po ang tamang daan sa kuweba. Huwag po kayo mag-alala sa amin, Lo. Hindi ako natatakot na maligaw kayo ron. May iba pang dahilan iyo kung bakit hindi kayo pwedeng pumasok sa kuweba. Ang mabuti pa'y makinig ka na lang sa akin. Kapag sinabi kong hindi ligtas doon, ay hindi ligtas doon. Joey, sundin na lang natin si Lolo Arturo. May iba pa namang pwedeng puntahan sa lugar na to, di ba? Meron naman. Pero iba kasi talaga sa kuwebang yun, Chong eh. Saka yun kasi ang sinabi ko sa inyo na pupuntahan natin. Kaya tayo nandito. Sa akin naman, okay lang. Kahit hindi tayo pumunta sa kuweba. Kung delikado, di ba? Mas maganda kung wag na tayong tumuloy doon. Hindi naman siguro tayo pagbabawalan ni Lolo kung ligtas doon. Bakit po pala delikado ron ngayon, Lo? Natatandaan ko po kasi dati, kayo pa mismo ang umaaya sa akin na pumunta sa kuwebang yon. Iba noon na po, at iba ngayon. Marami nang nangyari sa kuwebang yon sa mga nakalipas na taon. Kung ayaw nyo mapahamak, ay sundin nyo na lamang ang sinabi ko. Huwag na huwag kayong papasok sa kuwebang yon
dahil paniguradong mapapahamak lang kayo. Lolo naman eh. Sayang naman po ang pagpunta namin dito. Ganyan na ba talaga katigas ang ulo mo ngayon, Joey? Lolo mo ko, kaya ayokong mapapahamak ka, pati na mga kaibigan mo. Kung ayaw mong magalit ako sa inyo, sundin nyo na lang ang sinabi ko. Walang pupunta sa kuwebang yon. Tapos! Napayuko na lang si Joey at napansin ko na disappointed siya dahil hindi na kami pupunta sa kuwebang sinabi niya. Maging ako ay nalungkot din dahil yun naman talaga ang isa sa ipinunta namin sa baryong yon bukod sa pagbisita ni Joey sa lolo niya. Ganun pa man, inisip ko na lang na kung hindi naman talaga delikado ay hindi naman siguro kami pagbabawalan ni Lolo Arturo. Alam ko na ang kaligtasan lang naming magkakaibigan ang inaalala niya. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos mag-almusal ay nagpaalam sa amin si Lolo Arturo na magpupunta siya sa talipapa. Nang naiwan kaming tatlo, ay pumuesto kami sa aming tambayan. Inip na inip ako ng sandaling yon. Alam ko na gaya ko ay nawalan na rin ng ganang magpunta sa kung saan sina Hazel at Joey kasi hindi na kami pwedeng pumunta ron sa kuweba na gusto talaga naming puntahan. Paano yan? Ano nang gagawin natin ngayon dito? Parang wala ng thrill kung sa ilog o sa bundok lang tayo pupunta. Ay nako, kaya nga, basag trip din talaga si Lolo eh. Asang-asa pa naman ako na madadala kayo ron sa kuweba. Pero sa palagay ko, Chong, totoong delikado nang pumunta sa kuwebang yun. Nag-aalala lang si Lolo Arturo sa atin, kaya pinagbabawalan niya tayo. Siyempre, di ba? Kapag may nangyaring hindi maganda sa atin, kargo niya tayo kasi nandito tayo sa bahay niya. Kaya makinig na lang tayo sa kanya. Pero pakiramdam ko, OA lang si Lolo eh. Ilang beses ko na napunta ng kuwebang yun eh. At kahit napakalaki nun, ay masasabi ko na ligtas talaga doon. Walang mahirap o masikip na daan doon. Ako na nagsasabi sa inyo, ligtas talaga doon. Kung ganun, ano kaya kung pupunta tayo ngayon doon? Kahit sa labas lang tayo, di naman tayo papasok eh. Malayo ba yun, Joey? Oh, akala ko ba? Ang sabi mo eh, makinig na lang tayo kay Lolo Arturo. Bakit ang bilis na magbago ng isip mo? Ilalaw kasi kayong dalawa eh. Alam ko na kahit pagbawalan kayo sa isang bagay, basta gusto nyo ay gagawin nyo pa rin. Wala naman akong magagawa kung mag-isa lang akong magsasabi na makinig na lang tayo kay Lolo Arturo. Kasi dalawa kayong kalaban ko. Talagang ang kaibigan ka namin, Benji. Kilalang kilala mo kami ni Hazel. Siyempre naman, high school pa lang tayo magkakaibigan na tayo, di ba? Imposible naman na hindi ko pa kilala ang likaw ng mga bitukan nyo. Pero alam nyo, tara na, umalis na tayo ngayon bago pa dumating si Lolo. Sige, sige. Sandali lang. At magsasarado lang ako ng bahay. Bilisan mo! Nagmamadaling isinarado ni Joey ang pinto ng bahay ni Lolo Arturo. Pagkatapos ay umalis na kami para magpunta sa kuweba. Excited na akong mapuntahan ang kuwebang yon dahil sa mga magagandang bagay na sinabi ni Joey tungkol sa lugar na yon. Pumasok kami sa gubat na napakaraming nagtataasang puno sa paligid. Kaya kahit tirik na tirik ang sikat ng araw, ay hindi namin ramdam ang init. Mahigit kalahating oras kaming naglakad bago namin narating ang bukana ng kuweba. Nalula ako sa laki ng bukana ng kuweba dahil noon lang ako nakakita ng ganung kalaking bukana ng isang kuweba. Inilabas ko ang aking cellphone at kinunan ko ng litrato ang kuweba. Oh, ano nangyari? Bakit ang tahimik niyong dalawa? Isarado niyo na ang mga bibig niyo at baka mamaya pasukan pa yan ng langaw. Grabe, Chong. Napakalaki nga ng kuwebang to. Hindi ko ini-expect na ganito to kalaki. Nasa labas pa lang tayo, Chong, ha? Ano na lang, kapag nasa loob na tayo,
Sigurado ko na mas lalo kayong mamamangha kapag pumasok na tayo dyan. Ano, kung gusto nyo, ngayon na tayo pumasok eh. Uy, tumigil ka nga, Joey. Ang usapan, dito lang tayo sa labas. Saka, talagang magiging delikado kung papasok tayo nang wala man lang tayong dalang gamit. Tignan mo nga, at nakatsinelas lang tayo. Teka nga, Hazel. Ako nahihirapan magsalita sa'yo eh. Bakit ka ba napaos? Eh kasi di ba, pagkatapos kong mapuyat, kumain ako ng ice cream. Ayan, napaos ako. O ano, tara na. Papasok ba tayo o hindi? Teka, Chong. Tama si Hazel. Delikado kung papasok tayo ngayon dyan eh. Hindi malabong aksidente ang aabuti natin. Saka, sandali lang tayo rito. Baka kapag nalaman ni Lolo Arturo na pumunta tayo rito, naku, baka magalit sa atin yun. Bakit ba takot na takot kayo kay Lolo Arturo? Hindi yun marunong magalit, no? Sobrang bait kaya nun. Ah, ganun ba, Joey? Hindi ako marunong magalit. Para kaming binuhusan ng napakalamig na tubig nang narinig namin ng seryosong boses ni Lolo Arturo. Paglingon namin sa likuran, ay naroon si Lolo Arturo. Nakatayo siya habang nakahalukip-kip. Lolo, ano pong ginagawa niyo rito? Kayo ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa nyo rito? Ang akala ko ba nag-usap na tayo kagabi? Ano po kasi, naglakad-lakad lang po kami tapos hindi po sinasadya na napunta po kami rito. Sinungaling! Alam ko nagsisinungaling ka dahil lumalaki ang butas ng ilong mo. Joey, huwag na tayo magsinungaling. Lolo Arturo, sorry po kung hindi ka po namin sinunod. Pero wala naman po kaming balak na pumasok po sa loob ng kuwebe. Dito lang po talaga kami sa labas. Gusto lang po namin makita tong kuweba kahit dito lang po sa labas. Umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Medyo kinabahan ako kasi sobrang seryoso talaga ng tono ng boses ni Lolo Arturo. Alam ko na diskumpiyado siya kasi sinuway namin siya. Sumunod kami kay Lolo Arturo. Yan kasi, kasalanan nyo itong dalawa eh. Tignan nyo, nagalit tuloy si Lolo Arturo. Si Benji lang ang sisihin mo. Siya ang may ideya nito eh. Anong ako? Ikaw to may sabing pumunta tayo rito, di ba? Ano ba? Tumahimik na nga kayong dalawa. Basta, kayong dalawa ang may kasalanan. Tumahimik na kami ni Joey hanggang sa nakarating na kami sa bahay ni Lolo Arturo. Magkakatabi kaming umupo sa sala habang si Lolo Arturo naman ay umupo sa pang-isang upuan. Nakayuko kaming tatlo at hindi namin magawang tignan si Lolo Arturo dahil sa nahihiya kami. Maya-maya pa, binasag ni Lolo Arturo ang nakakabinging katahimikan. Anong pumasok sa utak nyo? At sinuway nyo ako? Hindi ba't nag-usap na tayo kagabi? Ang akala ko ba ay nagkakaintindihan na tayo na hindi kayo pupunta sa kuweba na yon? Eh, hindi naman po kami pumasok sa loob ng kuwebe. Doon lang naman po kami sa labas, Lo. Pumasok man kayo o hindi, ay parehas lang yon. Hindi ba't sabi ko ay delikado ang kuwebang yon? Lo, naiintindihan po namin kung bakit po kayo galit sa amin. Pero Lo, gusto po sana naming malaman kung bakit po delikado ron. Baka pwede pong sabihin nyo sa amin ang dahilan para mas maintindihan po namin kung bakit ganyan na lang po katindi ang pagbabawal nyo sa amin na magpunta po sa kuweba na yon. Siguro nga ay dapat ko na sabihin sa inyo ang totoo para mas maintindihan nyo ako. Makinig kayo mabuti. Ang totoo, hindi ang mismong kuweba ang delikado, kundi ang mga nilalang na nakatira sa kuwebang yon. Ho? Teka, nilalang? Mababangis po ba na hayop? Baka, makmandag na ahas. Sana nga ay mabangis na hayop lang ang naroon sa kuweba. Pero hindi. Alam ko na baka hindi kayo maniwala sa mga sasabihin ko.
Pero ang kuwebang yon ay pinamumugaran ng mga aswang. Po? Ano po? Hindi ka naman siguro bingi, Joey. Tama ang narinig nyo. Mga aswang. Lolo naman eh. Nag-iimbento lang kayo eh. Ilang beses nyo na ba akong sinama sa loob ng kuweba? Pero wala naman po kayong nasabi sa akin na may mga aswang dun. Mahabang panahon na ang nakalipas nang huling beses kang nakapasok sa kuweba na yon, Apo. At sa panahong yon, ay marami na rin ang nangyari. Isang araw, nagulat na lang kaming lahat ng mga taga rito nang may mga aswang na sumalakay dito sa aming baryo. Hanggang sa napag-alaman namin na ginawang pugad na pala ng mga aswang ang kuweba. Ginawa nila yung kuta nila. At kapag hindi pa oras ng kanilang pag-atake at pagkain ng mga tao, ay naroon sila sa loob. At tuwing bilog ang buwan, saka sila lumalabas para pumatay at kumain ng mga tao. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero sa paraan ng pagkikwento ni Lolo Arturo, ay para bang sigurado siyang totoong-totoo ang mga sinasabi niya. Pero Lolo Arturo, hindi naman po totoo mga aswang, di ba? Yan ang akala mo, Benji. Sa inyong mga taga-syudad, maaaring hindi sila totoo. Pero sa mga kagaya namin na nakatira sa liblib na lugar at nasaksihan ng pagsalakay ng mga aswang, ay totoong-totoo sila. Ayoko sanang sabihin ito sa inyo dahil ang gusto ko ay maging masaya lang ang pananatili inyo rito. Ayokong magkaroon kayo ng takot sa aming baryo. Pero wala akong magagawa. Masyado kayong makulit. Ayaw niyong makinig sa akin. Kaya mas mabuti pang alam niyo na kung anong meron sa kuwebang yon upang kayo na mismong umiwas sa lugar na yon. Kaya kung ayaw niyong may mangyaring masama sa inyo, gaya ng kamatayan, ay huwag na kayong papasok sa kuweba. Dahil kahit nagpapahinga o natutulog ngayon ng mga aswang na naroroon, ay maaari silang magising para gawin kayong pagkain. Matapos yun, ay tumayo na si Lolo Arturo at nagtungo sa kusina para magluto. Habang kami namang magkakaibigan ay nagkatinginan, pero wala nang naglakas ng loob na magsalita kahit isa sa amin. Matapos kumain ng tanghalian, ay inaya kami ni Joey na magpunta sa ilog. Inihanda na namin ang mga gamit na dadalhin namin. Paglabas namin ng bahay, ay lumapit kami kay Lolo Arturo na nakahiga sa duyan. Alo, pupunta lang po kami sa ilog ah. Maliligo po kami ron. Teka, sa ilog ba talaga kayo pupunta? Opo, Lo. Promise po. Ayaw po namin magagalit kayo eh. Kaya hindi na po kami pupunta sa kuweba. Mabuti naman kung ganun. Ibibigay ko ang tiwala ko sa inyo. At sana ay huwag niyo na ulit yung sisirain. Sige na, lumakad na kayo at mag-iingat kayo. Nagsimula na kaming maglakad papunta sa ilog na nasa paanan ng bundok. Walang espesyal sa ilog na naroon bukod sa malinis na tubig. Marami na kasi akong napuntahang ilog, kaya parang normal na ang ganong tanawin sa akin. Hindi nagtagal ay nagsimula na kaming lumublob sa malinaw at malamig na tubig. Habang nakaupo kaming tatlo sa mababaw na bahagi ng ilog, ay nagsimula kaming mag-usap. Guys, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Lolo na may mga aswang sa loob ng kuweba? Ewan ko. Pero kilala ko kasi ang lolo ko eh. Hindi yung sinungaling na tao. Ako, Chong, hindi ako naniniwala. Para kasi sa akin, ay katang-isip lamang ang mga aswang. Baka naman talagang mababangis na hayop lang yun, tapos sinasabi ng mga tao rito na aswang. Hindi tayo sure. Kaya mas maganda na sundin na lang natin si Lolo kaysa magsisi tayo sa uli. Tama ka naman. Pero alam nyo, na-curious tuloy ako kung totoo ba talaga ang mga aswang.
Maniniwala lang siguro ako kung makakakita ako sa personal. Eh di pumasok tayo sa kuweba. Hoy, ayan na naman kayo ah. Parang hindi tayo napagalitan kanina ni Lolo ah. Tumigil na nga kayo. Hindi pa ba kayo nadadala sa nangyari kanina? Talagang gusto niyo pang madagdagan ng galit ni Lolo sa atin? Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa aswang, Hazel. Hindi ako naniniwala. Pero hindi rin mali na maniwala tayo na delikado sa kuwebang yon. Kung hindi malaswang, ay baka ibang masamang bagay ang mangyari sa atin kapag pumasok tayo doon sa loob. Ang hilig mong manood ng horror movies, pero matatakotin ka pala. Hindi ako matatakotin, Benji. Marunong lang ako sumunod sa sinasabi na mas nakakatanda sa akin. Magkaiba yon. Sus, parehas din yun. Hah, ano Benji? Gusto bang pumasok sa kuweba? Oo, gusto ko talaga malaman kung may aswang nga doon. Sana meron, para makakita ako ng totoong aswang. Para naman maniwala na ako na may aswang talaga. Anak ng, naririnig niyo ba ang mga sinasabi niyo? Baka nakakalimutan niyo na sinabi sa atin ni Lolo na may mga aswang sa kuweba para hindi na tayo pumunta ron. Pero bakit kabaligtaran ang nangyayari ngayon? Aba, ganun talaga. Hindi ba nandito tayo para sa adventure? Saka ikaw na rin na nagsabi na walang thrill, na nandun lang tayo sa bahay. Eh di maghanap tayo ng thrill. Oo nga, gusto ko ng thrill. Pero hindi yung thrill na ikakamatay natin. Kung makapagsabi ka naman ng ikakamatay natin ay parang sigurado kang may aswang nga ron sa kuweba. Eh paano kung meron? Paano kung nagsasabi ng totoo si Lolo Arturo? Eh di maganda. Ayaw mo bang makakita ng aswang sa totoong buhay? Saka, mapapatunayan natin na totoo nga ang mga aswang. Kapag wala tayong nakita, ayos lang. At least, napasok natin yung kuweba, di ba? Oo nga naman Hazel, wag kang KJ. Mamayang gabi, kapag tulog na si Lolo, ay saka tayo aalis para pumasok dun sa kuweba. Maimbing kasi ang tulog dun eh. Sigurado naman ako na bago mag-umaga ay makakalabas na tayo sa kuweba. Basta dapat makabalik na tayo sa bahay habang tulog pa si Lolo para hindi niya malaman na umalis tayo. Bahala nga kayong dalawa. Masyado kayo makukulit. Kung gusto niyo sumayin si Lolo, kayo na lang. Naiiritang tumayo si Hazel at kinuha niya ang mga gamit niya. Hindi kami makapaniwala ni Joey nang nag-walk out si Hazel. Hoy, Hazel! Hazel, bumalik ka rito! Ang bilis mo naman magtampo! Kaya nga, nasabihan ka lang ng KJ eh. Joke lang yun. Hazel, balik ka na rito. Hindi na kami galit. Pero parang walang narinig si Hazel. Dire-diretso lang siya sa paglalakad papalayo. Natatawa akong napailing. Ganun kasi talaga si Hazel. Kapag napipikon o nagagalit na siya, ay bigla siyang umaalis. Hindi pa rin nagbabago si Hazel, no? Siya pa rin na nag-iisang walkout queen. Sinabi mo pa. Kahit nung high school tayo, ugali niya na yun eh. Pero hindi kaya isumbong tayo ni Hazel sa lolo mo? Patay tayo kapag nagsumbong siya. Eh di isumbong niya tayo. Hindi na tayo tutuloy. Wag naman sana. Talagang curious kasi ako kung ano ba talaga nasa loob ng kuwebe. Ewan ko ba? Nung sinabi ng lolo mo na may mga aswang doon, eh nagkaroon ako ng matinding kagustuhan na pasukin yung kuweba na yon. Biruin mo, Chong ha. Kung totoo ngang may aswang doon, ay mapapatunayan natin sa mga kakilala natin na totoo ngang may aswang. Kung matutuloy tayo mamaya, huwag mong kalimutan magdala ng cellphone ha, para meron tayong pangkuha ng video o picture. Sige, Chong. Magandang ideya nga yan. Para meron tayong ebidensya. Kung sakali, di ba? Ipinagpatuloy namin ni Joey ang paliligo sa ilog habang naglalaro sa utak ko ang mga pwedeng mangyari sa sandaling pasukin namin yung kuweba mamayang gabi. Matindi ang excitement na nararamdaman ko dahil may bago na naman akong mai-experience na bago sa buhay ko. Kinagabihan, sa hapunan, ay nakiramdam ako. Hinintay ko na magalit si Lolo Arturo dahil may hinala ako na nagsumbong sa kanya si Hazel sa balak namin ni Joey. Pero hindi kami pinagalitan ni Lolo Arturo, kaya na-realize ko
na hindi nagsumbong si Hazel. Ikinatuwa ko ang bagay na yon dahil ibig sabihin ay matutuloy kami ni Joey sa plano namin para sa gabing yon. Pagkatapos kumain ay nakipagkwentuhan muna kami kay Lolo Arturo sa labas ng bahay habang si Hazel ay naghuhugas ng pinagkainan namin sa kusina. Nagpaalam ako kina Lolo Arturo at Joey na iinom ako ng tubig, kaya iniwanan ko muna sila sa labas. Pero ang totoo ay gusto kong kausapin si Hazel. Pinuntahan ko si Hazel sa kusina at mataray niya akong inirapan. Napangiti ako kahit alam kong inis pa rin siya sa amin ni Joey. Huy, thank you Hindi mo kami sinumbong kay Lolo Arturo. Ha? Magpasalamat ka. Dahil nasa inyong loyalty ko. Ayoko lang na mapagalitan na naman kayo ni Joey. Ibig sabihin, sasama ka sa amin mamaya sa kuweba? Hindi no. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Kung gusto niyong ituloy yung pagpunta niyo ron, kayo na lang. Basta, kapag may nangyaring di maganda sa inyo, ay walang sisihan. Ano namang mangyayari sa aming masama? Hindi naman tong unang beses na papasok kami ni Joey sa kuweba. Hindi na bago sa amin yun. Sa kuwebang may aswang, hindi ba bago sa inyo yun? Hindi pa nga tayo sigurado kung may aswang nga ron, di ba? Yun na nga Hindi tayo sigurado. Kaya bakit pa kayo papasok doon? Hindi ba kayo nakukonsensya? Nasusuwayin niyo na naman si Lolo Arturo? Bakit kasi ang negative mo mag-isip? Ano ka ba, Benji? Nag-aalala lang ako sa pwedeng mangyari sa inyo ni Joey. Bahala na nga kayo. Total, ginawa ko na ang part ko na pigilan kayo. Pero hindi kayo nakinig. Saka, wala na kwenta tong pag-uusap natin. Kasi, desidido na kayong ituloy ang pagpasok niyo sa kuweba. Huwag ka na kasi magalit sa amin. Akala ko ba nandito tayo para magbakasyon at hindi para mag-away? Oh, sinabi mo yun sa amin ni Joey, di ba? Oo nga, sinabi ko yun. Pero sino bang hindi magagalit sa katigasan ng ulo niyong dalawa? Nag-aalala lang ako sa inyo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Hindi ko na kinausap pa si Hazel dahil ramdam kong naiinis na siya sa akin. Iniwanan ko na siya roon at binalikan ko na si Lolo Arturo at Joey sa labas upang ipagpatuloy ang pakikipagkwentuhan sa kanila. Ikinuwento sa amin ni Lolo Arturo ang nangyaring mga pagsalakay ng mga aswang sa baryo nila. Nalaman ko na maraming mga tao pala ang namatay at nagdesisyong umalis sa lugar na yon dahil sa mga aswang. Pero imbis na matakot ay mas lalo pang tumindi ang kagustuhan kong pasukin ang kuweba para malaman ko kung totoo nga ba ang mga aswang. Maya-maya pa ay naghanda na kami ni Joey para sa pagpunta namin sa kuweba. Habang gising kami ay natutulog na si Hazel. Meron kaming tig-isang malaking bag na may nakalagay na climbing rope na gawa sa dynamic nylon, carabiners at isang descender para kung sakaling kailangan naming bumaba sa patayong bahagi ng kuweba ay hindi kami mahihiya. May mga suot kaming knee pads, gloves at elbow guards bilang proteksyon. Nakasuot din kami ng helmet na may headlamp. Hindi rin namin kinalimutang magdala ng energy bars, bottled water at first aid kit. Nang masiguro namin na wala na kaming nakalimutan ay tahimik kaming lumabas. Sinigurado namin na hindi magigising si Lolo Arturo at matagumpay naman kaming nakalabas. Hindi na maitago ang excitement ko nang nasa loob na kami ng gubat. Sobrang excited na ako sa gagawin natin to, Joey. Sayang, at hindi natin kasama si Hazel, no? Kaya nga mas masaya sana kung sumama siya. Mukhang ayaw niya talagang sumama eh. Parang galit pa nga siya nung kausapin ko siya kanina eh. Pero hindi ba? Dapat ay nagpaalam tayo kay Hazel bago tayo umalis. Hayaan mo na, tulog naman siya eh.
Baka mas lalo lang magalit yun kapag inistorbo natin ang pagtulog niya. Pero sigurado ka ba na hindi magigising si Lolo Arturo? Baka isumpa na tayo nun kapag nalaman niya na sinuway natin siya. Kahit naman magising siya hindi pa rin niya malalaman na umalis tayo. Hindi naman yung papasok sa kwarto natin Saka, bibilisan lang natin. Kapag nakapunta na tayo sa bati sa dulo ng kuweba, aalis na rin tayo. Binilisan na namin ni Joey ang paglalakad. Hindi nagtagal ay nasa harap na kami ng bukana ng kuweba. Para yung isang malaking bunganga ng halimaw na nakanganga at naghihintay na pumasok kami roon. O ano? Ready ka na ba, Chong? Oo naman, ready na. Ikaw, ready ka na bang makakita ng aswang? Sana nga makakita tayo ng aswang sa loob. Pero duda ako na makakakita tayo ng aswang. Kasi ilang beses na kaming pumasok ni Lolo dyan Pero wala namang aswang Kung ganun, tara na. Excited na talaga akong mag-explore sa kuwebang yan. Pumasok na kami sa kuweba. Maingat ang bawat hakbang namin. Makalipas ang ilang sandali, ay bumungad na sa amin ang mga stalactite na nasa itaas. Sa ibaba naman ay makikita ang mga stalagmite na parabang mga tore ng kristal. Ang tunog ng bawat patak ng tubig ay parabang musika sa tenga namin. Nagpatuloy kami ni Joey sa paglalakad. Sobrang gaganda ng mga crystal formation na nakabaon sa pader na nagliliwanag kapag tinatamaan ng ilaw. Hindi nagtagal ay napansin kong tumataas na ang kisame ng kuweba. Grabe, Chong! Sobrang ganda rito. Ang dami ko nang napunta ang kuweba, pero dito ako sobrang namangha. Sabi ko naman sa'yo ikaw lang naman ang ayaw maniwala sa akin nung una Hindi nakapagsisisi na sinuway natin si Lolo Arturo. Habang tumatagal ang paglalakad namin sa loob ng kuweba, ay ramdam ko ang unti-unting paglamig ng paligid. Ang mga headlamp namin ay nagsisilbing tanging liwanag sa gitna ng madilim at malawak na kuweba. Hanggang sa napahinto ako sa paglalakad nang may narinig akong parang pag-angil ng isang mabangis na hayop. Napahinto na rin si Joey na nasa unahan ko. May pagtatakang tumingin siya sa akin. Oh, bakit, Chong? May problema ba? Teka lang, Chong. Narinig mo ba yun? Ang alin? Yung parang tunog ng isang mabangis na hayop. Wala naman akong narinig Sigurado ka ba? Teka, sandali. Tinatakot mo ba ako? Gusto bang sabihin na aswang yung narinig mo? Hoy, Chong, bumenta na yan. Hindi na uubre ang pananakot mo sa akin. Hindi, Chong. Seryoso ko. May narinig talaga ako. Pero baka nga mabangis na hayop lang yun. Tara na nga, bilisan natin. Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi tayo pwede magtagal dito at baka abutin tayo ng umaga. Itinuloy na namin ang aming paglalakad. Hindi pa rin nawala ang pagkamangha ko sa mga nakikita ko sa loob ng kuweba. Pakiramdam ko ay pumasok kami sa ibang mundo. Makalipas ang ilang sandali ay huminto si Joey. Sa pagkakataong yun ay ako naman ang nagtaka. Oh, bakit ikaw naman ang tumigil sa paglalakad? Sandali lang, pre. Tepok, hindi ko kasi maalala kung saan tayo dadaan Kung dediretso ba tayo o dun sa maliit na lagusan tayo dadaan. Sandali, iisipin ko muna. Ayan na nga ba ang sinasabi ko Akala ko ba alam mo ang daan dito? Akala ko nga rin alam ko pa Pero ngayon lang kasi ako nakapunta sa bahaging ito ng kuweba Naliligaw tayo? Oo, Chong. Pero wag ka mag-alala kasi makakalabas pa rin naman tayo rito. Napailing na lang ako hanggang sa lumapit ako sa masikip na lagusan na parabang slide na pababa. Sumilip ako ron. Sa tingin ko ay kasya ron ang isang tao. Lumapit si Joey sa akin at sumilip din siya sa lagusan. Diyan na lang kaya tayo dumaan, Chong.
Hindi ba masyado masikip yan? Hindi naman siguro. Tignan mo nga kasya ang isang tao. Basta mauuna ako tapos sumunod ka. Hindi ba, kaya tayo nandito ay para sa adventure? Sa bagay, parang ang boring nga na naglalakad lang tayo eh. Sige, diyan na tayo dumaan. Huminga ako ng malalim. Tinanggal ko ang bag na nasa likod ko. Inihulog ko yun sa lagusan at dire-diretso yung dumausdos pa ibaba. Ganon din ang ginawa ni Joey. Naunang pumasok si Joey, hinintay kong makausad siya bago ako sumunod sa kanya. Ilang segundo pa lang ay naramdaman ko kagad kung gaano kasikip ang lagusan. Chong, hindi ako komportable dito. Malamang, kung gusto mo sanang maging komportable, nag-staycation ka na lang sana sa isang 5-star hotel. Wag ka mag-alala kasi mukhang malapit na tayong makalabas dito. Sandali akong pumikit at pinilit kong kumalma. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na kailangan kong kumalma at huwag akong mag-isip ng hindi maganda. Matapos ang ilang segundo ay ibinukas ko na ang mga mata ko at nagsimula akong gumalaw. Pero nang umusad ako ay hindi ko alam na napakadulas ng parting yun ng lagusan. Dumausdos ako paibaba at nabangga ko si Joey. Sabay kaming napasigaw habang mabilis kaming bumubulusok paibaba sa pababang lagusan. Hanggang sa iniluwa kami ng lagusang yun sa isang mas malaki at madilim na bahagi ng kuweba. Bumagsak kami sa basang lupa. Nakadapa si Joey habang nasa ibabaw niya ako. Aray ko! Chong naman! Bakit di ka nag-iingat? Aray, bakit kasi hindi mo sinabi sa akin na madulas pala sa parting yun ng lagusan eh? Talagang nanisi ka pa? Pwede bang umalis ka na dyan sa ibabaw ko? Parang nag-i-enjoy ka na dyan eh. Sorry. Agad akong tumayo at doon ko nakita ang gasgas sa kaliwang braso ko. Inabot ko kay Joey ang isa kong kamay at tinulungan ko siyang tumayo. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Hindi naman, Chong. Pero ang sakit ng katawan ko. Ako ang sumalo sa'yo eh. Ang bigat mo pa naman. Teka. Nasaan na ba tayo? Inilawan namin ang paligid at napansin ko na parang walang hanggan ang kadiliman doon. Tumaas ang balahibo ko sa batok. Alam mo pa ba ang parting ito ng kuweba, Chong? Hindi na. Ngayon lang ako nakapunta rito eh. Hindi ko nga alam na may ganito sa kuwebang to eh. Oh, baka sisihin mo ko ulit ha. Ikaw ang may sabing doon tayo dumaan sa lagusan na yun. Sana kasi pinigilan mo ako eh. Mas okay siguro kung doon tayo sa isa dumaan eh. Chong, makakabalik pa ba tayo sa itaas? Ang taas ng lagusan ha. Eh di maghanap tayo ng ibang daan. Sigurado ako na meron naman tayong madadaanan para makabalik tayo sa taas eh. O ano? Tara na. May magagawa pa ba ako? Tara na. Basta ikaw ang mauna. Kinuha namin ang aming bag at isinukbit ulit namin yun sa aming likod. Nauna ng bahagya si Joey sa paglalakad. Inilabas ko na ang isa ko pang flashlight upang mas makita namin ng mabuti ang aming dinadaanan. Mas mahirap ang daan doon dahil mas malalaki ang mga bato. May mga pagkakataon na kailangan naming umakyat sa mga malalaking bato. Dapat pala, Chong. Nakinig na lang tayo kay Lolo Arturo eh. E di sana may imbing pa ang tulog natin sa oras na to gaya ni Hazel. Huli na para magsisikat, Chong. Saka, kaya nga tayo nandito para sa adventure, di ba? Mas okay nga to eh. Kasi mas nakaka-excite to. Kesa sa natutulog lang tayo. Kumbaga, bagong experience to na maaalala natin habang nabubuhay tayo. Sana nga makalabas pa tayo rito ng buhay dahil kung hindi na natin to maaalala. Sus, ang nega mo naman. Nahawa ka na ba kay Hazel? Malakas na tumawa si Joey. Napahinto ako nang may sumabay na ibang ingay sa tawa na yon ni Joey. Muli kong narinig yon. Parang pag-angil ng isang mabangis na hayop. Pero sa pagkakataon na yon ay parang
marami na sila. Joey. Sandali. Ano yun? Sigurado ako narinig mo rin yun. Ang alin ba? Yung parang umangil na hayop. Pero parang ang dami nila, Chong. Ayan ka na naman sa pananakot mo eh. Hindi ako nananakot. Seryoso ko. Sa tingin mo ba, may oras pa ako magbiro at manakot sa sitwasyon natin ngayon? Aba, malay ko sa'yo. Alam mo, huwag mo nang pansinin yung mga narinig mo. Baka mga paniki lang yun. Para namang hindi mo alam na maraming paniki sa mga ganitong kuweba. Alam ko ang huni ng paniki at sigurado ko na hindi paniki yung narinig ko. Paniki man o hindi, ang isipin na lang natin ay kung paano tayo makakabalik sa itaas. Tara na nga. Sayang oras natin kung palagi tayong titigil sa paglalakad eh. Nagpatuloy na sa paglalakad si Joey. Habang ako naman ay sandaling tinanlawan ng flashlight ang paligid. Siniguro ko na walang hayop ang naroon na maaaring umatake sa amin bago ako sumunod kay Joey. Kalahating oras na ang lumipas, pero tila walang katapusan ang mabatong daan na tinatahak namin. Sanay ako sa mga ganong activity, pero dahil sa masyadong malalaki ang mga bato sa dinadaanan namin, ay mabilis akong nakaramdam ng pagod. Halos maubos ko na ang baon kong tubig dahil panay ang inom ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya at umupo na ako sa isang malapad na bato. Nang nakita ko ni Joey, ay lumapit siya sa akin. Oh, anong ginagawa mo dyan, Chong? Hindi ba sabi ko eh, huwag na tayong huminto sa paglalakad? Teka, sandali lang, Chong. Di ko na talaga kaya eh. Pwede bang kahit 5 minutes break lang? Yan. Kulang ka na kasi sa exercise, kaya ang bilis mong mapagod. Tignan mo ko, parang kayang-kaya ko pa nga maglakad kahit 5 oras eh. Sus, ang yabang mo naman. Basta, magpahinga na muna tayo. Sige na nga, pero 5 minutes lang ha. Umupo si Joey sa tabi ko at naglabas siya ng isang bottled water para uminom. Muli kong binuksan ang flashlight upang tanglawan ang paligid. Nakita ko kung gaano kataas ang kisame ng parting yun ng kuweba. Halos puro bato na ang nasa paligid namin. Grabe, sobrang laki pala talaga ng kuwebang to, no? Sinabi mo pa, kahit nga ako'y nagulat na may ganitong parte pala ang kuwebang to. Baka nga kahit si Lolo, hindi alam ang lugar na to eh. Paano pala? Kung maligaw talaga tayo rito, Chong. Paano? Kung ilang araw na ang lumipas ay hindi pa rin tayo nakakalabas. Paano tayo hahanapin ni na Lolo Arturo kung hindi niya alam ang parting to ng kuweba? Talagang ang negative mo naman mag-isip, Chong. Sinasabi ko lang naman ang pwedeng mangyari para mapaghandaan natin. Alam mo, imposible ang sinasabi mong magtatagal tayo rito ng ilang araw eh. Sigurado ako na makakalabas kaagad tayo rito. Matagal na yung abutin tayo ng umaga, kaya kalma ka lang dyan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kinuha ko kay Joey ang hawak niyang bottled water at uminom din ako. Muli kong tinanglawan ang paligid namin. Nagulat ako nang may aninong gumalaw sa likod ng isang malaking bato. Itinutok ko ron ang ilaw habang nanlalaki ang mga mata ko. Mas lalo kong nagimbal nang may isang tila tao na may mapupulang mga mata ang lumabas mula sa likod ng bato at mabilis na tumakbo sa kung saan. Sa bilis gumalaw ng nilalang na yon ay hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Kinakabahan na nagpalipat-lipat ako sa pagtutok ng ilaw ng flashlight sa iba't ibang parte ng kinaroroonan namin. Uy! Ano ba ginagawa mo? Para kang may hinahanap dyan akong ano ah. Chong, nakita mo ba yun? Ang alin ba? Parang may tao, Chong. Nandun siya sa malaking bato na yung kanina. Nakakatakot ang itsura niya. Mapulang-mapula ang mga mata niya na para bang umiilaw sa dilim. Baka naman mabangis na hayop lang yung nakita mo. Baka baboy mo. May baboy ramo ba sa loob ng kuweba? Hindi ko alam. Bakit? Baboy mo ba ako para malaman ko? Pambihira ka, oo. Sigurado ko, Chong, na hindi baboy ramo o kung anong hayop yun. Parang sa taong katawan niya, Chong.
Tapos ang bilis niyang gumalaw. Hindi kaya totoong sinabi ni Lolo Arturo? Hindi kaya meron talagang aswang sa kuweban to? Eh di maganda kung may aswang nga. Hindi ba ikaw na nga rin ang nagsabi na gusto mo makakita ng totoong aswang sa personal? Hindi naman ako seryoso sa bagay na yun eh. Kakaibang nilalang yung nakita ko kanina, Chong. Hindi yun isang mabangis na hayop lang. Kailangan na natin makalabas dito. Dahil baka kung ano pang mangyari sa atin. Oo na. Tara na. Hanapin na natin ang daan palabas. Ramdam kong hindi sineryoso ni Joey ang mga sinabi ko sa kanya. Habang ako ay unti-unting tumitindi ang takot na nararamdaman. Nang tumayo na si Joey, nagsimula na siyang maglakad, ay hindi na ako umalis sa tabi niya. Nagkaroon ako ng pakiramdam na may mga matang nakasunod sa bawat paggalaw namin. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na namin ang dulo ng dinadaanan namin. Isang lagusan ang sumalubong sa amin. Papasok na sana si Joey sa lagusan nang hawakan ko ang braso niya. Teka, sandali lang, Chong. Sigurado ka ba? Naligtas kung dyan tayo dadaan? May iba ka pa bang nakikita na pwede nating daanan? Luminga ako sa paligid. Tinanglawan ko ang paligid namin, maging ang mataas na bahagi. Wala akong nakitang ibang pwede naming daanan, kundi ang lagusan lang na nasa aming harapan. Naglabas ng lighter si Joey. Sinindihan niya yon at itinapat niya sa lagusan ang lighter. Gumalaw ang apoy. O ano, nakita mo naman. Gumagalaw ang apoy, ibig sabihin, hindi dead end ang lagusan na to. Baka nga ito na ang daan para makapunta ulit tayo sa itaas na bahagi ng kuwebe. Sige. Wala naman tayong ibang madadaanan eh. Naunang pumasok si Joey sa lagusan. Kailangan naming yumuko roon. Nang marating na namin ang dulo ng lagusan, ay isang malawak na parte ng kuweba ang napuntahan na naman namin. Sabay naming binuksan ang flashlight at tinanglawan namin ang paligid. Labis kaming nagimbal ni Joey sa aming nakita sa paligid. Napakaraming mga nakakatakot na nilalang na parang mga halimaw ang itsura ang naroon. Lahat sila ay natutulog. May nakahiga sa lupa, may nakahiga sa malalapad na bato, at meron ding parang mga paniki na nakasabit sa itaas ng patiwarik. Mahahaba ang mga daliri nila na may matutulis na mga kuko. Payat ang kanilang pangangatawan at ang balat nila ay kulubot na parabang katawan ng matandang puno. Nahihintakutang nagtama ang mga mata namin ni Joey. Bubukas sana ang bibig niya para magsalita, pero mabilis kong itinakip ang kamay ko sa bibig niya. Nanlalaki ang mga matang umiling ako, nang ibig sabihin ay wag na wag kang magsasalita, Joey, dahil baka magising ang mga halimaw na nasa paligid. Itinuro ni Joey ang lagusan kung saan kami pumasok, pero may nakita akong isa pang lagusan sa unahan namin. Itinuro ko yung kay Joey at marahan siyang tumango. Nagsimula na kaming humakbang papunta sa isa pang lagusan. Nag-ingat kami ng gusto upang hindi kami makagawa ng ingay. Kahit ang paghinga ko ay pigil na pigil ko. Tinignan ko rin ng maayos ang hinahakbangan ko dahil may mga halimaw na nakahiga sa lupa na kung hindi kami mag-iingat ay baka maapakan namin. Ngunit sa hindi sinasadyang pangyayari ay isang tuyong sanga ang naapakan ni Joey. Gumawa yon ng ingay na umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod nun ay magkakasabay na bumukas ang mga mata ng halimaw. Nakakatakot ang mapupulang mga mata na nasa paligid namin ni Joey. Chong, nagising na sila. Anong gagawin natin? Tumakbo na tayo sa lagusan, Chong. Bilisan natin! Takbo! Napuno ang paligid ng magkakasabay na pag-angil ng mga halimaw. Mabilis kaming tumakbo ni Joey papunta sa lagusan na nasa aming unahan. Iwanan natin ang mga bag natin, Chong! Masyado mabigat ang mga to!
Sabay naming inalis ni Joey ang bag na nasa likod namin. Dire-diretso kaming pumasok sa lagusan. Naunang nakalabas si Joey at agad akong sumunod sa kanya. Palapit na ng palapit ang mga yabag. May nakita akong bato na nasa gilid ng lagusan. Joey, tulungan mo akong itulak yung bato. Kailangan nating harangan ng lagusan. Agad naming itinulak ang bato. Napakabigat nun. Kaya sa una ay hindi namin yun nagawang igalaw. Pero ibinuhos namin ang buong lakas namin hanggang sa umusog na ang bato. Nagtuloy-tuloy na ang pagtulak namin sa bato. Pero bago namin yun tuluyang naiharang sa lagusan, ay isang halimaw ang nakapasok. Takot na nagtago si Joey sa likod ko. Kahit paano ay nagpasalamat ako na isang halimaw lang ang nasa harapan namin. Dahil kung hindi kagad namin naiharang ang bato sa lagusan, malamang ay napakaraming halimaw na ang makakaharap namin. Chong, totoo nga sinabi ni Lolo. Pugad yan ang mga aswang ang kuweban to. Dapat pala, nakinig na lang tayo sa kanya. Ikaw na rin na nagsabi kanina. Huli na para magsisi tayo. Harapin na lang natin ang sitwasyon natin ngayon. Hoy! Pangit na aswang! Kung inakala mo natatakot kami sa'yo, ay nagkakamali ka. Kaya wag mo nang subukan pa na saktan kami. Dahil hindi ka magtatagumpay. Kulang sa tapang ang boses ko. Pero umasa ako na aatras ang aswang dahil sa sinabi ko. Pero hindi ko alam kung hindi ba siya natakot o sadyang hindi niya lang talaga naintindihan ang sinabi ko. Kasi galit na galit siyang sumugod sa amin ni Joey. Sabay kaming napasigaw ni Joey nang dahil sa takot. Naghiwalay kami. Tumakbo ako sa kaliwa habang si Joey naman ay sa kanan. Joey, dito! Bilisan mo, dali! Tatakbo sana si Joey papunta sa akin, pero hinarangan siya ng aswang. Napaatras si Joey habang unti-unting lumalapit ang aswang sa kanya. Benji, Chong! Anak ng tatsanga, tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Marami pa akong pangarap sa buhay, Chong! Doon na ako nagsisi sa ginawa naming pag-iwan sa aming mga bag. Naroon kasi ang lahat ng gamit namin kagaya ng kutsilyo, kaya wala akong magagamit para ipagtanggol ang aming sarili. Pero hindi pa rin ako sumuko. Dumampot ako ng malapad na bato. Tatakbo na sana ako para tulungan si Joey nang biglang sinunggaban ng aswang si Joey. Pumaibabaw ang aswang kay Joey at doon ko naramdaman ang matinding kagustuhan ko na mailigtas ang aking kaibigan sa bingit ng kamatayan. Walang pag-aalinlangan na tumakbo ako palapit sa aswang at malakas kong ipinukpok ang bato sa likod ng ulo nito. Nang humarap sa akin ang nilalang, ay sinindak niya ako sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw at pagpapakita ng matutulis niyang mga ngipin na akala mo ay mga kutsilyo. Kahit natatakot ako, ay hindi ako nagpatinag. Malakas kong inihampas ang bato sa muka ng aswang. Napahiga ang aswang sa tabi ni Joey. Mabilis akong umupo sa dibdib ng aswang at paulit-ulit kong inihampas ang bato sa pagmumuka ng aswang. Walang ibang nasa isip ko noon kundi ang patayin siya dahil alam ko na kung hindi ko yun gagawin ay kami ang papatayin niya at lalantakan. Hayop kang aswang ka! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Inawat ako ni Joey. Doon ko lang napansin na durug na ang mukha ng aswang at wala na yung buhay. Maging ang mga kamay ko ay punong-puno na ng dugo na mula sa aswang. Nanginginig kong binitiwan ang bato at tumayo ako. Tama na, Chong! Tama na! Patay na yan! Tama na, Chong! Hindi na yan lalaban sa'yo! Nadala kasi ako ng emosyon ko, Chong. Kailangan na nating umalis dito. Tignan mo, at gumagalaw ang batong iniharang natin sa lagusan. Malamang, pinipilit na mga aswang na alisin yung bato para makapasok na sila rito. Tara na!
Tama ka. Tara na. Hanapin na natin ang daan palabas sa kuwebang to. Isang mahabang daan ang nakita namin at tinahak namin yun ni Joey. Kahit bato ay hindi nun napigilan ang aming pagtakbo. Kailangan kasi naming magmadali, makalayo lamang sa lugar na yon, dahil paniguradong anumang sandali ay maaalis na ng mga aswang ang batong nakaharang sa lagusan. Hindi nagtagal ay narinig namin sa hindi kalayuan ang sabay-sabay na pag-angil ng mga aswang. Mas lalo namin binilisan ang pagtakbo dahil sigurado kami na naalis na nila ang batong iniharang namin. Anak ng tutsyang, hindi pa rin ba pamilyar sa'yo ang dinadaanan natin, Chong? Hindi. Hindi ko na rin alam kung nasang parte tayo ng kuweba. Kailangan natin maghanap ng pwedeng pagtaguan pansamantala. Kapag tumakbo tayo ng tumakbo, mapapagod lang tayo. Mas madali nila tayong maaabutan at mapapatay kapag ganun. Patuloy kami ni Joey sa pagtakbo habang mabilis na gumagala ang mga mata ko sa paligid. Hanggang sa may nakita kong butas sa dingding ng kuweba at itinuro ko yun kay Joey. Sinabi ko na doon muna kami magtatago. Pinagsiksikan namin ang aming mga sarili sa butas at pinatay namin ang aming flashlight, maging ang headlamp. Halos hindi na kami humihinga nang dumaan sa harapan namin ang mga aswang. Tumakbo sila sa iba't ibang direksyon. Napapikit ako at sa isip ko ay walang tigil akong nagdasal sa Panginoong Diyos. Ipinagdasal ko na sana ay makaligtas kami ni Joey at makalabas kami ng buhay sa impyerno na kuwebang yon. Hindi nagtagal ay unti-unting naglaho ang pag-angil ng mga aswang hanggang sa tumahimik na ang paligid. Doon ko na binuksan ang aking mga mata. Chong, mukhang wala na sila. Nailigaw na natin ang mga aswang. Salamat sa Diyos. Akala ko talaga katapusan na natin. Pero hindi pa tayo ligtas. Hanggat narito pa tayo sa loob ng kuweba, ay nanganganib pa rin ang buhay natin. Alam ko yun, Chong. Kaya kailangan na natin kumilos para makalabas dito. Hindi ba pwedeng dito na lang muna tayo? Hintayin na lang natin na mag-umaga. Hindi ba takot ang aswang sa sikat ng araw? Sa tingin ko, Chong, hindi magandang ideya yan. Pwedeng may aswang na makakita sa atin dito, isa pa. Kahit mag-umagay, walang epekto yun sa mga aswang. Kung takot ka sila sa araw, dahil hindi naman nasisinagan ng araw ang loob ng kuweba na to eh. Sa bagay, tama ka. Pero, saan tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Basta maglakad na lang tayo na maglakad at umasang hindi na tayo makikita ng mga aswang na yun. At sana, makita na natin ang daan palabas. Benji, Chong, sorry ah. Sorry saan? Kasi ako ang dahilan kung bakit ka nandito eh. Kung hindi ko sana kayo inaya ni Hazel na magpunta rito, ay wala tayo sa sitwasyon natin ngayon. Ano ka ba? Wala kang dapat na ihingi ng sorry sa akin. Hindi mo ginustong mangyari to sa atin. Huwag na lang tayo magsisihan. Salamat, Chong. Pero natatakot na talaga ako. Baka kasi hindi na tayo makalabas dito ng buhay. Baka maging pagkain na lang tayo ng mga aswang na nandito. Sa itsura kasi nila, mukhang gutom na sila eh. Bakit ikaw naman yata nag-iisip ng negatibo ngayon? Akala ko ba sabi mo sa akin kanina ay wag akong mag-isip ng hindi maganda? Ang hirap na kasing magpa-positive sa nangyayari sa atin ngayon, Chong eh. Sipin mo, dalawa lang tayo tapos napakarami ng mga aswang. Sa tingin mo ba ay may laban tayo sa kanila? Tama ka, Chong. Marami nga sila. Pero naniniwala ako na hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Naniniwala ako na buhay tayong makakalabas sa kuwebang to. Tandaan mo na hindi natin kailangan labanan ng mga aswang. Ang kailangan lang natin ay hanapin ang daan palabas at makauwi tayo ng buhay sa bahay ni Lolo Arturo. Pagbalik natin doon ay hihingi tayo ng sorry sa kanya kasi sinuway natin siya. Papayag ka bang hindi makahingi ng sorry sa lolo mo? Siyempre hindi. Yun naman pala eh.
Kaya tatagan mo ang loob mo, Joey. Alam kong parehas tayong takot ngayon. Pero walang maitutulong sa atin ang takot. Kailangan nating magpakatatag pareho. Marahang tumango si Joey. Matapos yun, ay nauna na akong lumabas sa pinagtataguan namin. Nang sumunod sa akin si Joey, ay ako na ang naunang naglakad. 100 na naman na parang walang katapusan ang aming tinahak. Hindi na namin binuksan ang aming flashlight dahil mas madali kaming makikita ng mga aswang. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay may nakita kaming liwanag sa dulo. Masaya kaming tumingin ni Joey sa isa't isa. Chong, mukhang yun ang daan palabas oh. Tama ka. Tara na. Bilisan na natin. Mas binilisan namin ni Joey ang paglalakad hanggang sa nakarating na kami sa dulo ng daan na yun. Ngunit labis ang aming pagtataka dahil sa dulo ay hindi namin natagpuan ang daan palabas ng kuweba. Bagkus ay bumungad sa amin ang isang napakalinis at malinaw na batis. Teka, sandali. Yan bang batis sa sinasabi mo, Chong? Ha? Oo, yan nga. Akala ko pa naman makakalabas na tayo. Hindi pa pala. Pero saan galing yung liwanag na nakita natin kanina? Ewan ko, hindi ko rin alam. Nakapagtataka na kanina ang liwanag sa parting to tapos bigla na lamang nawala yung liwanag. Hindi kaya pinaglalaruan na tayo ng mga aswang, Chong. Baka sinadya nila na dalhin tayo rito. Kasi dito nila tayo papatayin at kakainin. Hindi naman siguro. Pero hindi mo ba naisip, Joey? Nandito tayo ngayon sa batis na sinasabi mo. Siguro naman mula rito ay natatandaan mo na ang daan palabas. Oo nga no. Tama ka. Ang talino mo talaga, Chong. Ilang beses ko nang napunta ng batis na to. At mula rito ay alam ko na kung saan dapat tayo dumaan para makalabas na tayo dito. Binuksan ni Joey ang flashlight niya para mailawan niya ang paligid. Isang lagusan ang itinuro niya at ayon sa kanya ay kailangan lang namin diretsuhin ang daan na yon para matumbok ang daan papalabas. Nang sandaling yon ay nagpasalamat ako sa Diyos dahil dininig niya ang panalangin ko. Pero hindi pa man kami nakakaalis ni Joey sa aming kinatatayuan ay narinig namin ang palakas ng palakas na pag-angil ng mga aswang. Napasiksik sa akin si Joey. Hanggang sa lumabas mula sa lagusang itinuro ni Joey kanina ang napakaraming aswang. Pinalibutan nila kami na para bang siniguro nila na hindi na kami makakatakas sa lugar na yun. Nanlilisik ang mga mata nila habang ang iba ay tumutulo pa ang malapot na laway na may kasamang dugo na para bang gutom na. Naramdaman ko ang maigpit na pagkapit ni Joey sa braso ko. Chong, mukhang tama nga ang sinabi ko kanina. Talagang dinala lang tayo dito ng mga aswang para makorner nila tayo. Wala na, game over na. Katapusan na natin. Pero Chong, masaya ako. Masaya akong mamamatay. Kasi kasama ko matalik kong kaibigan. Che, tumigil ka nga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa tayo mamamatay. Hindi ako papayag na sa ganitong paraan tayo mamamatay. Lalaban tayo, Joey. Lalaban tayo. Pero paano natin gagawin yon? Paano tayo lalaban kung dadalawa lang tayo at sandamukal ng mga aswang na gutom ang nasa paligid natin? Hindi ko na sinagot si Joey dahil ang nasa isip ko ng sandaling yun ay kung paano kami mabubuhay sa isang sitwasyon na parang kamatayan na lang ang talagang sasapitin namin. Yumuko ako at dumampot ako ng mga bato. Isa-isa kong tinignan ang mga aswang. Sige! Mga pangit kayong aswang kayo! Lumapit kayo! Lapit! Hindi kami natatakot sa inyo! Lalaban kami hanggang kamatayan! Sige! Lumapit kayo! Pare naman, huwag mo na sabihin sa kanila na lumapit sila. Pampihira ka oh. Baka mamaya lumapit ka ang mga yan sa atin eh. Sabay-sabay na umangil ang mga aswang. Umalingaw-ngaw ang pag-angil nila sa kabuuan ng kuweba na nagdulot ng matinding takot
at kilabot sa akin. Nang nagsimulang lumapit ang mga aswang sa amin, ay pinaulanan ko sila ng bato. Ginaya na rin ni Joey ang ginagawa ko. Dumampot siya ng mga bato at pinagbabato niya rin ang mga aswang. Pero walang epekto ang mga bato sa kanila. May iba na nagagawang iwasan ang mga bato, habang ang ilan ay tila hindi man lang nasasaktan. Palapit na ng papalapit sa amin ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Unti-unti kaming umatras ni Joey habang patuloy pa rin kami sa pagbato. Chong, wala na. Mamamatay na talaga tayo dito. Tumahimik ka nga muna! Walang maitutulong sa atin yung mga sinasabi mong yan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Patuloy kami sa pag-atras ni Joey hanggang sa hindi na namin namalayan na nasa gilid na pala kami ng batis. Isa pang hakbang patalikod ang ginawa namin at sabay kaming nahulog sa napakalamig na tubig ng batis. Bumulusok ako paibaba at binalot ng kadiliman ang aking paligid. Hindi ko inasahan na napakalalim pala ng batis na yon. Nataranta ko dahil pakiramdam ko ay may kung anong malakas na puwersang humihila sa akin paibaba. Kahit anong pilit kong lumangoy papunta sa itaas, ay tuloy pa rin ang pagbulusok ko sa pinaka-ibaba ng batis. Hanggang sa naramdaman ko ang pinaka-ibaba ng batis, mas lalo akong nagulat nang may kung anong bagay ang biglang nagliwanag sa harapan ko. Unti-unting lumamlam ang liwanag at doon ko nakita ang isang nagliliwanag na espada na balot ng kalawang. Nang dahil sa kagustuhan kong labanan ng mga aswang, ay agad kong naisip na maaari kong gamitin ang espadang yon bilang sandata laban sa kanila. Walang pagdadalawang isip na kinuha ko ang espada. Sa pagkakataon na iyon, ay nawala na ang puwersang humihila sa akin paibaba at nagawa ko ng makalangoy paitaas. Nang umahon ako sa batis, ay dala ko na ang espada at sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay nawala ang makapal na kalawang ng espada kasabay ng pagkawala ng liwanag nun. Chong, tulungan mo ako! Napatda ako nang marinig ko ang pagsigaw ni Joey. Nakita ko siya na nakikipagpambuno sa mga aswang. Dugoon na si Joey at alam kong kapag hindi ako kumilos ng mabilis ay mamamatay na ang kaibigan ko. Nang higpitan ko ang pagkakahawak sa espada, ay may naramdaman akong tila maliit na boltahe ng kuryente na gumapang sa aking katawan. Tinunaw nun ang takot na nararamdaman ko at pakiramdam ko ay napakalakas ko. Malakas akong sumigaw at mabilis akong tumakbo palapit sa kaibigan kong si Joey. Agad kong itinarak ang espada sa isang aswang na agad naman niyang ikinamatay. Tinaga ko ang isa pang aswang at sa sobrang talim ng espada ay bumagsak ang katawan niya sa lupa na wala ng ulo. Sabay-sabay na lumingon ang mga aswang sa akin. Bumakas ang gulat sa mga mukha nila. Ngayon niyo ako subukan! Tignan natin kung uubra kayo sa espadang to! Isa sa mga aswang ang unang umatake sa akin. Mabilis kong iniwasan ang kanyang mga kuko at ibinaon ko ang espada sa dibdib niya, direkta sa puso. Lumagpas ang dulo ng espada ko sa likod ng aswang. Dalawang aswang pa ang sumunod na umatake, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Umatras ako ng isang hakbang at mabilis kong ginilitan sa leeg ang isa, habang ang isa naman ay sinaksak ko sa tiyan na agad na nagdala sa kanila sa kamatayan. Kahit wala akong kasanayan sa paggamit ng espada, pakiramdam ko ay may isang napakalakas na puwersa na gumagabay sa akin sa kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero hindi ako nakakaramdam ng pagod. Para bang may kung anong lakas na bumabalot sa aking buong pagkatao.
hanggang sa naging sunod-sunod at sabay-sabay na ang pag-atake sa akin ng mga aswang. Sa bawat saksak at taga ko gamit ang mahiwagang espada ay may aswang na bumabagsak at namamatay. Hanggang hindi ko namalayan na isang aswang na lamang ang nakatayo at buhay. Sa lahat ng aswang na nakaharap ko ay siya ang pinakamalaki. Meron siyang mahaba at malaking sungay. Natatangi ang itsura niya, kaya napagtanto ko na siya ang pinuno ng mga aswang. Kung gusto mong pang mabuhay, umalis ka na. Pero pwede mo rin naman subukan na patayin ako kung gusto mo magaya sa mga kasama mo. Galit na sumigaw ang malaking aswang at mabilis siyang tumakbo palapit sa akin. Sinunggaban niya ako pero nagawa ko siyang maiwasan. Mabilis kong itinarak ang espada sa dibdib niya at nang hugutin ko yun ay malalim kong hiniwa ang kanyang leeg. Sandaling natigilan pa ang aswang at nang bumulwak ang dugo mula sa sugat niya sa leeg ay napaluhod siya sa lupa hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak. Hindi ako makapaniwala habang nakatingin ako sa napakaraming patay na aswang sa paligid. Hindi ko akalain na magagawa ko silang patayin kahit mag-isa lang ako. Nagulat ako nang biglang may tumapik sa likod ko. Paglingon ko ay nakita ko si Joey na duguan at puno ng sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Mabilis kong binitiwan ang espada nang makita kong matutumba si Joey. Agad ko siyang sinalo at maingat ko siyang inihiga sa lupa. Chong, ang galing mo ah. Paano mong nagawa yun? At saan mo nakuha yung espada na yan? Chong, nakita ko sa pinakailalim ng batis yung espada. Sa totoo lang, nagtataka rin ako kung paano ko nagawang patayin lahat ng aswang na nandito sa kuweba. Wala naman kasi akong alam sa paggamit ng espada eh. Saka nung nakita ko yung espada, nagliliwanag tas puno siya ng kalawang. Pero biglang naglaho nung hawakan ko at makikipaglaban na ako. Sa tingin ko, may samaligno yung espada. Ewan ko, Chong. Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Hindi ko maproseso ang paliwanag mo sa akin kasi, aray, sobrang sakit ang sugat ko. Ay, oo nga pala. Ituro mo na sa akin ang daan palabas. Kailangan madala na kita kay Lolo Arturo para magamot ka niya. Pinasan ko si Joey sa likod ko. Maglalakad na sana ako nang nakita ko yung espada. Kinuha ko yun at saka ako nagsimulang maglakad habang itinuturo naman sa akin ni Joey ang daan palabas ng kuwebang yun. Panay ang dasal ko sa aking utak ng mga sandaling yon na sana ay hindi mamatay ang matalik kong kaibigan na si Joey. Wala kasi akong ideya kung gaano katindi ang mga sugat na nakuha niya nang atakihin siya ng mga aswang. Hindi nagtagal ay narating na namin ang bukana ng kuweba. Para akong nabunutan ng napakalaking tinik sa lalamunan nang nakita ko sa labas ng kuweba sina Hazel at Lolo Arturo na parehas na may dalang flashlight. Halatang kanina pa sila naghihintay sa paglabas namin. Agad nila kaming sinalubong. Sandali kong ibinaba sa lupa si Joey. Ang titigas talaga ng mga ulo nyo! Ayan! Tignan nyo nangyari sa inyo! Sorry po, Lo. Tama po kayo, Lolo Arturo. Dapat talaga yung nakinig kami sa inyo eh. Totoo po palang may mga aswang sa loob ng kuweba. Pero Lo, wala na po sila. Patay na po silang lahat. Ano ka mo? Patay na lahat ng mga aswang. At paano naman yun nangyari? Lolo Arturo, hindi po kayo maniniwala. Pinatay po ni Benji ang lahat ng mga aswang. May nakita po siyang espada dun sa batis. At yun po ang ginamit niya na sandata para labanan po ang mga aswang. Ang galing niya, Lo. Ano ka mo? Nasaan ang espadang sinasabi nyo? Nasaan? Ipinakita ko kay Lolo Arturo ang espada
Sinabi ko sa kanya nung nakita ko ang espada sa pinakailalim ng batis ay nagliliwanag yun at puno ng kalawang. Pero nang iahon ko yun sa batis ay nawala ang kalawang nun at naramdaman ko na may gumagabay sa akin sa paggamit ng espada para maging biyasa ako doon. Hindi ako maaaring magkamali. Ang espadang ito ang espada ni Manuel. Po? Lolo Arturo? Sino pong Emmanuel? Si Emmanuel, ang magiting na manunugis na pinagkalooban ng makapangyarihang espada ng isang diwata. Siya ang naging tagapagtanggol namin noon. Pero sa kasamaang palad, napatay siya ng mga aswang at kasabay ng kanyang pagkamatay ay misteryosong naglaho ang kanyang espada. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang makakakita ng makapangyarihang espada, Benji. Pero sa palagay ko, narito pa rin sa baryong ito ang espiritu ni Emmanuel at ginamit kanya bilang instrumento para wakasan ang pananalasa ng mga aswang. Pwede po bang mamaya na po kayo magkwentuhan? Aray, at sakit. Lo, dalhin niyo na po ako sa bahay. Gamutin niyo na po ang mga sugat ko. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Doon lang namin naalala ang sugatang si Joey. Pinagtulungan namin siyang buhatin ni Hazel at nang makarating kami sa bahay ay agad na ginamot ni Lolo Arturo ang mga sugat ni Joey. Habang pinanonood ko ang panggagamot ni Lolo Arturo kay Joey ay napakaraming tanong ang naglalaro sa utak ko. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit sa akin ipinagkatiwala ni Emmanuel ang makapangyarihang espada. Ngunit ganun pa man, labis pa rin akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil buhay kaming nakalabas ni Joey sa kuwebang pinamumugaran ng mga aswang. Makalipas ang ilang araw, ay dumating na ang araw ng aming pag-alis. Malungkot ako ng araw na yon dahil kahit paano ay naging malapit na ang loob ko kay Lolo Arturo. O siya, mag-iingat kayong tatlo sa biyahe niyo pa uwi. At huwag na huwag yung kakalimutan na dumaan sa ospital para magamot ng maayos si Joey. Hindi po namin kakalimutan, Lolo Arturo. Lo, maraming salamat po sa inyo at pasensya na po uli. Wala na yon. Kalimutan na natin. Oo nga pala, Benji. Maraming salamat din sa iyo. Salamat dahil pinalaya mo ang aming baryo mula sa mga aswang na nasa kuweba. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang nagawa mo para sa aming lahat. Ngayon, malaya na ang mga tao na mamuhay ng tahimik at maaari nang bumalik ang mga umalis dito para magpatuloy sa kanilang buhay ng ligtas sa takot. Walang anuman po, Lo. Isa pong karangalan sa akin na ako po ang naging instrumento para mawala na po ang mga aswang dito. Pero nagawa mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Opo, ibinalik ko na po sa batis yung espada. Sa tingin ko po, ay tama po kayo. Nararapat na naroon po ang espada dahil doon ko po yun nakita. Wala na rin naman pong dahilan para itago ko yun dahil wala na pong aswang dito sa baryo nyo. Sa huling pagkakataon ay nagpaalam na kami kay Lolo Arturo. Nang nakasakay na kaming tatlo sa sasakyan ay agad ko yung pinaandar. Habang nagmamaneo ay hindi ko napigilan ang mapangiti dahil hindi pa rin ako makapaniwala na ako ang nagmistulang bayani sa baryo ni Lolo Arturo kahit isa lang akong dayo sa lugar na yon. At doon ko napatunayan at naunawaan ang ibig sabihin ng mga paalala ni Lolo Arturo.
Natutunan kong may dahilan ang bawat babala at ang pagsuway ay may kapalit na panganib. Pero sa kabila ng lahat, wala akong naramdamang pagsisisi. Oo, muntik na kaming mapahamak, pero kung hindi kami naglakas ng loob na pumasok sa kuweba, marahil ay patuloy pa ring nilalamon ng kadiliman ang baryo ni na Lolo Arturo. Ang kwentong inyong narinig ay nagpapatunay na ang pagkakaibigan ay nasusubok hindi sa mga sandali ng kasiyahan, kundi sa mga oras ng kadiliman at panganib. Sa kabila ng hirap at takot na kanilang hinarap sa pugad ng mga aswang, nanatili silang matatag, nagtulungan, at hindi kailanman bumitaw sa isa't isa. Sa tulong ng Panginoong Diyos at sa tiwala na bumabalot sa kanilang pagkakaibigan, nagawa nilang malampasan ang panganib sa yungib na yon at nasilayan ang liwanag ng pag-asa. Tunay ngang ang pagkakaibigan na binubuo ng tapang, pananalig at pagmamahal ay walang kapantay at kayang magtagumpay sa kahit na anong dilim sa buhay.